Nagtataka ka rin ba kung bakit sandamakmak na ang views mo, pero ang kita mo sa YouTube parang ayaw umusad? Tapos makikita mo yung ibang creators, halos pareho lang kayo ng views, pero yung kita nila 10 beses mas malaki. Kailangan mo ba talaga ng 40,000 views para lang kumita ng 1,000 piso? O posibleng kitain yan sa 3,500 views lang? Ang sagot dyan ay nasa isang bagay na hindi lagi na pag-uusapan, ang RPM or revenue per mil. At hindi ito tsamba. May mga ginagawa silang pwede mo rin gawin. Ang unang step, at para sa akin, isa sa pinaka-importante sa lahat, ay ang pagpili ng tamang niche. Dito, madalas nagkakamali ang mga baguhan. Ang common mistake, gumagawa lang sila ng content na feel nila nang hindi iniisip. Sino ba ang magbabayad para dito? Tandaan, yung pera sa YouTube galing sa advertisers. At yung mga advertiser, handang magbayad ng malaki para maabot ang mga taong posibleng bumili ng produkto nila. Isipin mo, kung ang channel mo ay tungkol sa luxury cars, sino ang maglalagay ng ads? Mga car brand, insurance company, bangko, mga big time advertisers. Pero kung ang channel mo ay tungkol sa isang random na sayaw, anong ads ang papasok? Mas general at syempre, mas maliit ang budget. Ito ang reality. Hindi lahat ng niche ay nilikhang pantay-pantay. Ang mga niche na may kinalaman sa pera, personal finance, investing, e-commerce ay may mataas na RPM. Yung mga creator dito, kayang-kayang kumita ng $10, $15 o kahit $20 per RPM. Bakit? Kasi yung audience nila, mga tao aktibong naghahanap ng paraan para mag-invest. Kaya yung mga financial company, willing mag-bid ng malaki para sa atensyon nila. Ang tech reviews, real estate at business tutorials ay iba pang halimbawa ng mga high RPM niche. Sa kabilang banda, ang mga niche tulad ng general vlogs, pranks or gaming, madalas mababa talaga ang RPM. Minsan, mas mababa pa sa $1. Hindi sa hindi kakikita dyan, pero kailangan mo ng milyong views para lang mapantayan ang kita ng isang finance channel na may 100,000 views lang. Kaya kung nagsisimula ka pa lang o feeling mo stuck ka na sa kakarampot na kita, pag-aralan mo mabuti yung niche mo. Tanong mo sa sarili mo, sino ba ang audience ko? At willing ba ang mga advertisers na magbayad ng malaki para sa kanila? Yung sagot mo dyan ang magiging pundasyon ng YouTube career mo. Okay, second step, alamin kung saan nanggagaling ang viewers mo o ang geography nila. Simpleng konsepto lang to, pero ang laki ng epekto. Mas malaki ang kita mo kung ang nanonood sa'yo ay galing sa mayayamang bansa. Ito yung tinatawag na Tier 1 countries tulad ng United States, Australia, United Kingdom at Canada. Bakit ganun? Simple lang. Mas malaki ang budget ng advertiser sa mga bansang yun at mas mataas ang purchasing power ng mga tao. Ang isang view galing sa US ay posibleng maging 20, 50 o kahit 70 beses na mas malaga kaysa sa isang view galing sa Pilipinas. Ang average RPM sa US ay madaling umabot ng $10 o higit pa, habang sa Pilipinas, karaniwan ay nasa $0.5 lang. At minsan, bumabaksak pa sa $0.15. Ibig sabihin, sa parehong 10,000 views, ang isang creator na target ang US audience ay pwedeng kumita ng $100 o higit pa. Habang ang creator na target ang PH audience ay baka kumita lang ng $5. Ang laki na agwat, diba? So ang tanong, paano mo sila maaakit? Pinakamadaling paraan, gumawa ka ng content sa English. English ang global language at yan ang magbubukas ng pinto sa'yo sa pinamalaking ad markets sa mundo. Pumili ka ng mga topic na may universal appeal, yung mga problemang hindi lang sa Pilipinas nararanasan. Halimbawa, imbis na paano mag-budget ang sahod sa Pilipinas, gawin mo itong how to budget your salary in a low income. Bigla, ang audience mo hindi lang sa Pilipino. Gawin mo rin ang keyword sa title at description na hinahanap ng mga tao worldwide. Kung nagre-review ka ng gadget, gamitin mo yung international model name niya, hindi yung pangalan lang dito sa Pilipinas. Kung travel vlogger ka, gawa ka ng content tungkol sa mga lugar sa Pilipinas na pangarap na puntahan ng mga dayuhan. Kung na-target ka ng global audience, hindi mo lang pinapalawak ang reach mo. Direkta mo rin tinataasan ang value ng bawat video mo. Ang pangatlong step ay nakatutok mismo sa content mo, partikular sa haba at topic. May isang magic number na kailangan mong tandaan sa YouTube, 8 minuto. Kapag ang video mo ay 8 minutes o mas mahaba, binibigyan ka ni YouTube ng power para maglagay ng mid-roll ads.
Yung mga ad na lumalabas sa gitna ng video. Kung 7 minutes at 15 seconds lang yan, sorry. Pero pre-roll at post-roll ads lang ang pwede sa'yo. Ang pagkakaroon ng mid-roll ads, dito talaga nagkakatalo. Pwede nitong idoble o triple ang kita mo sa isang video kasi mas maraming beses ka magpapakita ng ads. Isipin mo ang isang 10-minute video. Pwede ka maglagay ng 2 o 3 ad breaks. That's 2 to 3 times more chances to earn kumpara sa isang 7-minute video. Pero teka, hindi sapat na pahabain mo lang. Kailangan mo siguraduhin na sulit ang bawat minuto para hindi umalis ang viewers mo. Ang mas mahabang watch time ay signal sa YouTube algorithm na maganda ang video mo, kaya mas i-promote ka niya. Ang sekreto ay i-structure ang content mo na parang isang magandang kwento o isang step-by-step na guide. Bukod sa haba, yung mismong topic ng video mo may epekto rin kahit nasa high RPM niche ka. May mga specific na topic na mas nagbabayad. Halimbawa, sa Fine and Niche, ang video na Best Credit Cards for Beginners ay siguradong mas mataas ang RPM kaysa sa video na may personal saving journey. Bakit? Kasi yung unang video, direct to the point sa mga taong handa na mag-apply ng produkto. Kaya mas agresibo ang credit card company na mas mag-bid para sa ad space na yon. Pag-aralan mo ang niche mo at alamin ko ng mga problema, produkto o serbisyo na willing gumastos ang mga tao. Tapos, gawan mo ng content. Ang bawat video ay isang investment. Siguraduhin mong ginagawa mo itong kumikita. Ito yung secret weapon, isang advanced tactic na hindi alam ng lahat. Alam mo ba na may control ka sa klase ng ads na lumalabas sa channel mo? Sa YouTube Studio, sa ilalim ng monetization settings, may section doon na for ad categories. At sa loob nun, makikita mo ang sensitive ad categories. By default, binablock ni YouTube ang ilang kategorya tulad ng gambling at alcohol para protektahan ka at iyong community. Pero ang pag-unlock sa mga to ay pwede magpataas ng competition para sa ad space mo na posibleng magpataas din ng RPM mo. Bakit? Kasi mas maraming advertisers ang nag-aagawan ng atensyon ng audience mo. Pero, eto ang warning, high risk, high reward ito. Kailangan mong isipin kung bagay ba ang mga ads na to sa brand at audience mo. Kung pambata o family friendly ang channel mo, wag na wag mo itong gagawin. Pero kung ang audience mo ay nasa tamang edad na at ang content mo ay hindi naman labag sa mga ito, isa itong options na pwede mong subukan. Bukod dyan, isipin mo rin ang pag-diversify ng kita mo sa lahat ng nakakatulong sa buong RPM mo. Yayain mo ang viewers mo na mag-avail ng channel memberships o magbigay ng super chat sa mga live streams mo. Pati kita sa YouTube Premium kasama na rin yan. Kapag napanood ka ng isang premium subscribers, may share ka sa subscription fee nila. Ang RPM ay hindi lang tungkol sa ads. Ito ang total earnings mo per 1,000 views. Sa paggamit ng lahat ng monetization features at paggawa ng mga calculated na desisyon tulad nito, mas mapapabilis ang pag-angat ng kita mo. Ang pagpapataas ng RPM mula sa $0.5 hanggang $5 ay hindi milagro. Resulta yan ng tamang diskarte at intentional na pagkilos. Hindi mo kailangan ng milyon-milyon subscribers para kumita ng disente. Ang kailangan mo ay tamang klase ng views. Simulan mong i-apply itong mga to at panoorin mo ang pag-angat ng kita mo. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para wala ka na mamiss sa YouTube Growth Secrets. At ngayon, gusto kong marinig ang kwento nyo. Ano ang current RPM nyo? I-comment mo sa baba at magtulungan tayo sa comment section. Hanggang sa muli, tuloy lang sa pag-create.